Init na balita ngayon ang anunsyo ni Senator Coco Pimentel na balak niyang sampahan ng kaso si Pangulong Coting Jr. kaugnay ng mga umano'y irregularidad at katiwali ang nagaganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pimentel, hindi na siya mananahimik sa gitna ng sunod-sunod na iskandalo na kinasasangkutan ng palasyo. Sa isang matabang na bahayag, sinabi ni Senator Pimentel na may sapat na ebidensya upang imbestigahan at kasuhan si Coting sa mga isyong may kaugnayan sa maling paggamit ng pondo ng bayan, pagkontra sa mga kaalyado at umano'y pakikialam sa mga ahensyang dapat ay independent. Ani ni Pimentel, panahon na upang panagutin ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Walang sino man, kahit pa presidente, ang dapat ituring na ligtas sa batas. Nakatakda na raw niyang ihain ang kaso sa tamang forum sa mga susunod na araw. Samantala, wala pang opisyal na tugon mula sa Malacanang tungkol sa bintang ni Senator Pimentel. Ngunit inaasahan ang mas matinding banggaan sa Senado at sa publiko habang lumalala ang isyong ito. Habang tumitindi ang panawagan para sa pananagutan at hustisya, ang tanong, haharapin ba ng Pangulo ang hamon o magtatago sa likod ng kapangyarihan? Abangan ang susunod naming mga ulat para sa pinakabagong kaganapan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Na maibabalik ang confidential funds ni VP Sara at ang posibilidad na ang senador ay magsampa ng kaso sa Supreme Court laban kay Pangulong Marcos Jr. Okay, pakinggan muna natin itong balita ng CNN bago ako magbigay ng reaksyon. Minority Leader Coco Pimentel admits there's no guarantee the confidential funds will be left untouched by the powerful BICAM. Still, Pimentel says he trusts Duterte to keep her word. Siyempre, assumption na natin na that the Vice President is not only a politician, elected public official, sensitive to the sentiments of the people, but is also a person of her word. Sinabi niya ng iba po na yan, hindi ko na kayo secretly tatawagan at ipapabalik, di ba? Last year, the minority in the Senate blocked DepEd's confidential fund, but it was restored in BICAM. Pimentel says it's a different situation now. That would be one of the biggest disappointments and one of the biggest political stories of the year kung mangyari yan. Nagkaayos na, nag-disagree pa. Pimentel urges other civilian agencies to give up their confidential and intelligence funds as well. This includes the Office of the President, which Pimentel says shouldn't be given a 2.3 billion peso intelligence fund. The senator says he's ready to question this before the Supreme Court, along with other violations in the 2024 budget. Should the Supreme Court rule it's unconstitutional, the government will implement a reenacted budget or the spending plan from the previous year. Yung consequence should not prevent us from questioning, di ba? Kasi dapat i-question eh. Amor Santos, CNN Philippines. Okay, so ulitin ko ang ating VP Sara nag-decide na tatanggalan na siya ng lubusan ng confidential funds. But then, history, last year, ganun din. Confidential funds ni VP Sara sa DepEd, pagdating sa Senate deliberation, na block hindi pinayagan. Nung nagkaroon ng bicameral conference, ibig sabihin, both houses, Congress and Senate na mga naibalik yung confidential funds. Kaya, yung sinasabi ni Senator Pimentel, baka this will be the biggest disappointments in political history. Kasi nagkaayos na. Diba? Wala nang problema. Baka sabay kaya cameral, baka doon babanat yung, di ba may reported na siyam na senador na gustong ibalik.
O ano sa tingin nyo? Maibabalik pa o dapat bang ibalik pa yung confidential funds? Ako, naniniwala ko na si VP Sara has a woman of honor. Yung words niya, paninindigan. Malaking epekto, negative effect kay VP Sara kung ibabalik pa ang kanyang confidential funds. Sa ngayon, napakaganda na yung epekto ng voluntary withdrawal niya na huwag na. So maraming humanga sa kanya. Dahil yung kanyang statement maganda na very divisive ang confidential funds na yan. Ayokong magkawatak-watak ang bansa kaya huwag na lang. Let's focus on the more important work to be done. O, di ba? Ang ganda. Tapos ibabalik na naman sa wala na yun. So, sana aming mahal na Vice Presidente, kalimutan mo na yung confidential funds na yan. Baka may mag-udyok sa'yo na, sige na, tanggapin mo, sayang. Huwag kayong masayangan sa 500 million. Marami pang darating na pundo para sa'yo. Importante is, gawin mo lang yung trabaho mo at you remain true to yourself. Okay? So, yun po. Punta tayo sa mas importante. Yung plano ni Senator Pimentel na magsasampa sila ng petition sa Supreme Court asking the court to declare unconstitutional yung intelligence fund ng Pangulo. 2.31 billion according to Senator Pimentel ang approved. So, kulang na lang ang bicameral conference committee report pag pamasaya. Yun na. Okay. Bakit bawal? Bakit unconstitutional? Ito yung rason ni Pimentel. And I agree with this good senator. By definition, ang intelligence fund is only for uniform personnel purposely to gather intelligence using human agents. So, ako, since pagpasok ko serbisyo sa Second Lieutenant, yan na, gumagamit na kami ng intelligence fund. Never na gumamit ako o kami ng confidential. Medyo higher level ang confidential, kaya okay lang. Ang Pangulo may 2.2 billion siya na confidential funds. Surveillance naman ito, pagmanman, pag-ispya. So okay na yan, no more problem yung confidential funds ng Presidente. Sige na lang. Kaya lang, si Senator Pimentel lang ang kumo-question na dapat lahat na intelligence fund ng mga civilian agencies tanggalin. Ang nararapat lang na magkaroon ng intelligence fund are uniform services, AP, PNP, Coast Guard, yung basta uniform. That is according to law kasi ano naman, sino yung mga uniform personnel under the office of the President? Kami sa AP, under kami ng DND, separate budget kami. So anong gagawin ni PBBM? Yung kanyang intelligence fund, siya mismo ang mag-gather na intelligence. Ay nako, So, salamat po Senator Pimentel. Hangang-hanga po ako sa inyo. Ituloy po ninyo dumulog sa Supreme Court para magkaalaman. Constitutional ba o hindi? Sana hindi kasi sayang din 2.31 billion. Pwede bili na lang ng social services na lang kaya. O kaya idagdag sa livelihood ng mga mahirap. So in case
na mag-rule ang Supreme Court in favor sa petitioner, sina Senator Pimentel, anong mangyari sa budget? Itong approved 2024 budget, null and void, re-enacted budget ang mangyari, yung budget this year. So, very exciting po ang political development sa ating bansa. At sana nga magbunga. Another, inintay natin, baka anytime, kailan ba yun? Last month, nag-file si Senator Pimentel ng petition sa Supreme Court asking the court to declare Maharlika Investment Corporation or Investment Fund unconstitutional. May basihan din. Ang isang basihan na nabasa ko is hindi nasunod yung proseso sa paggawa ng batas. Parang inapura. Then marami pang iba. So, again, umaasa po kami, mga, number 1, oversee Maharlika Investment Corporation internal controls. So, ito pa lang, audit committee, merong ang chairman na is independent director. Ibig sabihin ng independent director, yung from the outside. Hindi siya sa gobyerno, basta independent nga eh. Importante ang independent audit director. So maganda dahil from the outside. Tapos merong isang ex officio member galing sa board, merong 2 regular director and 2 senior executives from the Maharlika Investment Corporation. So yun ang komposisyon. So, ang trabaho nila is oversee internal controls. Para bang renda, para bang hawak nila ang control within the corporation. Number 2, in charge with coordinating with the Commission on Audit. Wow! To me, maganda. Para ang Commission on Audit at itong Audit Committee ng Maharlika Corporation working closely para hindi po malustay ang ating pera. 75 billion, dadagdagan pa from Central Bank ng another, I think 50 billion. Pera pa rin natin yan dahil galing Central Bank. Lahat yan, pera natin. Number 3, review reports of internal and external auditor. Ibig sabihin, lahat ng report, busisihin. Either galing sa loob or external auditor, busisihin maigi. Maganda. Number 4, ensuring internal auditors have free and full access to all records of the corporation. Wow! Free and full access. Kasi anong silbi audit committee kung hindi naman nila makita ang mga records? Kagaya dyan sa House of Representatives. Ayaw nilang ipakita ang kanilang libro. Kaninong pera yung ginagastos nila? Pera natin. Ayaw ipakita ni Tambaluslos. So, ganito rin dito sa Maharlika Investment Corporation, yung Audit Committee, dapat magkaroon ng free and full access to all records para magampanan yung trabaho ng audit. Next, develop a transparent financial management system. Transparent. Kitang-kitang lahat. O open. So, to me, wow, maganda. Maganda na ito. So, ito, pinaganda pa. Pinaganda. Dahil yan ang sabi ng presidente, pagagandahin natin. Ano ngayon ang nakalagay sa bagong IRR? Yung
specific functions ng audit committee, ganito na lang nakalagay. Isang sentence na lang. The board shall organize an audit committee and prescribe its function and membership. Ano sa tingin nyo? Alin ang mas maganda? Yung nandun sa old IRR o itong nasa new IRR? Kalokohan itong ginagawa nyo, Mr. President. Bakit tinanggal nyo yung mga specific responsibilities? Ayaw nyo ng audit committee magkaroon ng free and full access to all records? Bakit tinanggal nyo ito? May itinatago ba kayo o may gusto ba kayong gagawin? Yang punto na yan. Bakit tinanggal nyo itong napakagandang provision sa old IRR? Ano yung pinagsasabi mo to make it perfect? I'm sorry, sa tingin ko, lalong sumama. Lalong naging pangit itong IRR na bago. Yan ang tingin ko. I don't know sa inyo. Kasi ang ganda na itong old IRR, no? Oversee internal controls, coordinate with COA, review reports, ensure free and full access to records, and develop transparent financial management system. Bakit tinanggal? Anong klaseng gobyerno itong alalahanin ninyo, Mr. President? Hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan. O baka nadiktahan ka na naman. Ito yung duda ko ito. Ang ganda itong ang ganda itong old IRR. Kailang nung may nakabasa siguro, hoy, palitan mo yan. Hindi maganda yan. Palis yan, palis. Yes, ma'am. Yung inalis. Dahil may yes, ma'am. Ay, next. Dito na. May another important committee, Risk Management Committee. Tinanggalan din ng specific responsibilities. Dalawang napaka-importanting committee ito eh. Itong Risk Management Committee, ito yung bago mag-invest. Kasi pera natin i-invest nila eh. Trabaho ng Risk Management Committee, tingnan muna niya. Maganda ba yan? Baka malugi. Huwag! Oh, nangyari na sa amin, sa Armed Forces of the Philippines, meron kaming retirement separation and benefit system. Malaki na yung pundo namin, nag-contribute kami. Para sana sa pension namin yan, kung napalago yung pundo. Ang problema, ang mga general na member of the board, walang kaalam-alam sa pag-invest. Invest sila ng invest. Yung pera namin, mga sundalo, ininvest ka kung saan-saan, nalugi. Kaya, wala silang walang Risk Management Committee. Kaya, ito rin, Maharlika Investment Corporation Fund. Importante ang function ng Risk Management Committee para mabawasan ba yung, kasi parang sugal. Kung mag-invest po ng pera, parang sugal. Pwedeng kikita, pwedeng malugi. Kaya dapat i-manage yung risk, yung posibleng malugi. Okay, yung old IRR, okay? Nakasulat doon ang specific responsibilities ng committee nito. Yan. Develop, review, and approve risk policies and procedures. Correct. Ano ba? Ensure the independence of the risk management function. Kagaya doon sa audit kanina, dapat independent. Walang nakikialam ng mga politiko. So, ito rin dito, itong committee na ito, ensure independence. Kasi kung pakialaman niya ng mga politiko, wala na. Okay. Yun po yung old. To me, maganda. Sa new IRR, ito nang nakalagay.
Specific functions of the Risk Management Committee shall be determined by the board. Ano sa tingin nyo ang mas maganda? Yung provision sa old IRR o itong bago? To me, ito na. There is something fishy. Meron silang gagawin na duda ako. Pinaluwagan nila ang rules, implementing rules, para magawa nila yung gusto nilang gawin. Lalo na dito, yung mga educational qualification. Pinababaan nila lighter requirements for directors and top officers of Maharlika Investment Corporation. Sa old IRR, yung mga magiging member, yung mga board of directors, nakalagay dyan yung requirements. Okay? Number 1, dapat may master's degree. Dapat minimum 10 years experience in finance, investments, economics, and business. Then, number 2, dapat may strong work track record. And then, may strong commitment to the highest ethical standards, integrity, and compliance with relevant laws and regulations. Wow! To me, maganda. Makasigurado tayo kung mamit ito ng ilalagay na board of directors, 10 years work experience, may master's degree, tapos may mataas na values, ethical standards. Ang ganda. Okay. Ano ang nakalagay sa new IRR? Wala na. Zero. No more requirements. Pinababaan nila ang standard. Mr. President. Ano yung sinasabi mo to make it perfect? Naging perfect o naging mas lousy? Mas, nakaka-high blood itong presidenting ito. Nadiktahan na naman. Palis yan. Yes, ma'am. Inalis. Ito na, lalo na yung Maharlika Investment Corporation magkakaroon ng President and Chief Executive Officer. Sa old IRR, dapat ang Presidente at ang CEO may advanced master's or doctorate degree from a reputable university. Di ba maganda? Example, ano bang reputable university? Wala akong maisip. Siguro, UP. Ateneo. Ano pa? Harvard. Marami. Sa new IR, wala na. Anong nangyari? Ay, nakita ko dito, mayroon silang ilalagay na President and CEO. Hindi niya ma-meet itong requirements sa old IRR na master's or doctorate degree. Wala siya. Kaya, tanggalin yan. Hindi pwede yung bata ko. Yes, ma'am. Tinanggal. Anong mangyayari sa pera natin? Hoy, hindi nyo pera yan, ha? Pera ng naghihikaos ng taong bayan. Okay, may isa pang importanteng opisyal ng Maharlika. Chief Investment and Operating Officer. Ito na yung di ba may Risk Management Committee? Ito na rin ang, dyan tayo magnegosyo. Dyan, Investment Officer. Ang old IRR, nakalagay dito yung kanyang requirements. Master's degree in Finance, Economics, Business Administration. Proven track record, minimum 10 years experience in Senior Investment Management Rule. And then, naka-specify 9 skills. Example, sound judgment, strong ethical standards, commitment to responsible investment practices, and the like. Basta siyam yan. Okay, sa new IRR,
wala na yung mga 9 skills ng Chief Investment Operating Officers, tapos bumaba yung educational requirement. Instead na master's degree, pwede na bachelor's degree. Ay, Mr. President, ano ba yan? Huwag mong lokohin ang taong bayan. Okay. Then last, yung presidential power. Sino yung uupo? Ang uupo na Board of Directors, President, CEO, i-recommend ang advisory board. Ang advisory board composed of 3 persons, secretary ng DBM, secretary ng NEDA, at saka ang ating National Treasurer. So, sa old IRR nakalagay, the advisory board shall submit to the office of the President list of nominees for President and CEO, regular and independent directors not later than 30 days from the effectivity of IRR. Dito sa bago, ito na, sa bago, it gives the President the explicit power to accept or reject the nominees. Kung i-reject, nakalagay dyan na the President will require the advisory board to submit additional nominees. Nako, medyo na may naamoy na kong malansa dito. Hindi na independent. Kontrolado na naman. There is somebody aside from the President na yung talagang utak na gusto pakialaman. So, I don't know kung anong mangyari dito sa Maharlika fund na ito, na laking pera. Sana mag-decide na ang Supreme Court na void in unconstitutional. So, lalo akong nadidismaya dito sa ating presidente. Wala na akong, I don't know kung mapagkatiwalaan mo. Yung sabi niya na more perfect, pagandahin ang IR. To me, itong bagong IRR lalong pumangit para magawa nila yung gusto nila na wala ang strict audit control, strict risk management control, at yung independence ng mga committees na ito nawala na. Well, mga kaibigan, dito nga na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!